Gagawa naman tayo ng no-fail chiffon cake. Let's bake it! For our dry ingredients, gagamit tayo ng 1 cup of cake flour. Pero kailangan muna natin i-sieve yung ating flour para talaga maging fluffy yung ating chiffon. Sisieve lang natin to ng mga 3 times. Kaya natin ginagawa to sa ating flour kasi nagpapasok tayo ng air doon sa ating flour kaya mas nagiging fluffy yung ating chiffon. Pwede nyo naman siya i-sieve more than 3 times pero okay na rin yung 3 times lang. Gagamit din tayo ng 1 teaspoon of baking powder. And mag-add tayo ng 1/4 cup of cooking oil. Mas maganda yung gamitin yung oil hindi natutulog kapag nilagay nyo sa ref para hindi titigas yung ating chiffon like vegetable oil or kaya canola oil. And naglagay rin pala ako ng 1/4 cup of white sugar. And mag-add din tayo ng 1/2 cup of orange juice. Kung wala naman kayong orange juice, pwede naman gumamit ng pineapple juice or pwede naman water lang. And naglagay rin ako ng 4 pieces of egg yolk. For this recipe, hindi na natin kailangan gumamit ng stand mixer or ng hand mixer. Wire whisk lang pwede na, basta i-mix nyo lang mabuti. Guys, kailangan nyo talaga itong i-mix mabuti. Huwag kayo matakot na ma-overmix kasi hindi ito ma-overmix hanggat hindi pa naman natin nilalagay yung ating merang. Kailangan kasi mahalo yun siya mabuti para wala talaga matira na buo-buo na mixture. Kailangan smooth talaga yung ating mixture. Katulad yan, ayan, smooth na. Pwede na tayo mag-stop sa pag-mix. Then, gagawin naman natin yung ating meringue. For our meringue, gagamit tayo ng 4 pieces of egg white. And dahil wala tayong available na cream of tartar, gagamit tayo ng 1 teaspoon of vinegar. Then, maglalagay rin tayo ng 1/4 cup of white sugar. Then, i-beat lang natin to ng high speed. Kung wala naman kayo stand mixer, pwede rin naman gumamit lang ng hand mixer. Pero kung wala kayong hand mixer, pwede nyo rin namang i-manual, kaya lang, mas matagal nyo lang talaga siya i-mix. At kung nag-uumpisa ka pa lang sa baking, kailangan mo talagang unang invest ay ang mixer. Kasi sobrang laking tulong talaga pag meron kang mixer. Lalo na pag madalas kang gumawa ng mga cake. Naalala ko rin kasi nung nag-uumpisa pa lang mag-baking, hand mixer yung una kong binili. Hanggang ngayon naman, buhay pa rin yung binili kong mixer. Imarflex din pala yung brand niya. Ayan, malalaman niyo rin pala na ready na ating meringue kapag tiras niyo yung wire whisk tapos makikita niyo yung pinakadulo ng meringue, hindi siya basta-basta bumabagsak. Ibig sabihin, ready na yung ating meringue. Pwede na tayo mag-stop sa pag-mix. Katulad nito, makikita niyo yung pinakadulo ng ating meringue, hindi siya bumabagsak. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-stop sa pag-mix. Then, maglalagay muna tayo ng konting meringue doon sa ating mixture kanina. Para hindi naman mabigla yung ating mixture. At para hindi rin tayo mahirapang maghalo. And sa pagmix naman ng ating meringue ay ng ating mixture kanina, kailangan dahan-dahan lang. Kasi sa pagmix ito, hindi tayo pwedeng ma-overmix. Kasi kapag na-overmix, hindi magiging malsa ang ating chiffon. And meron din palang technique sa pagmix. Kailangan cut and fold lang. Ayan, kung mapapansin nyo, isang side lang ginagawa ko tapos kinakat ko lang siya, then pinofold ko lang. Like that lang. Sundan nyo lang yung ginagawa kong pagmix. Ganyan lang tapos kailangan talaga dahan-dahan lang. And ayan, kapag na-mix na natin, pwede na natin ilagay yung natitira pa na meringue. Dahan-dahan lang kailangan sa paghalo kasi para hindi ma-deflate yung ating meringue. Para maging fluffy at saka umalsa yung chiffon natin later kapag binake na natin. For me, mas nahihirapan talaga kumuha ng chiffon cake kasi sa pag-mix na kailangan talaga dahan-dahan lang. Pero more practice pa, sigurado magagawa nyo rin yan. Naalala ko kasi nang bago pa lang gumagawa ng chiffon cake, na-overmix ko siya. Nagtataka ako baka ni siya malsa, yung pala na-overmix ko na siya. Kaya kailangan talaga sa pag-mix ng ating chiffon, dahan-dahan lang talaga para hindi ma-deflate.
And for this recipe, gumamit ako ng 7 inches na cake pan. Then ayan, tatransfer lang natin sa cake pan yung ating mixture. Then, nag-preheat na rin ako ng oven ng 170 degrees Celsius. Then, i-bake lang natin ito ng mga around 20 to 40 minutes. Then, kapag nalagay nyo lahat ng mixture, itap nyo lang yung pan ng mga 2 to 3 times para lang ma-release yung mga bubbles sa loob para hindi masyadong maraming butas kapag naluto na yung ating chiffon. Kung gusto niyo naman ng flat talaga yung pinakaibabaw ng ating chiffon, start niyo lang yung temperature ng mga 150 degrees Celsius tapos i-bake niyo ng mga around hanggang 50 minutes. Ang ginamit ko kasi dito is 170 degrees Celsius kaya nagbiyak na ibabaw ng ating chiffon. And meron din palang technique para hindi mag-shrink yung ating chiffon. Kailangan pagkatapos nyo siyang i-bake, pagkalabas nyo ng oven, itaob nyo siya agad sa isang cooling rack. And for this chiffon, napansin nyo hindi ako gumamit ng parchment paper. Hindi ako nalagyan ng parchment paper sa ilalim. Tuturuan po kayo paano tanggalin kahit hindi kayo gumamit ng parchment paper. Ayan, gamit ang rubber spatula. I-insert nyo na siya sa may side na ating chiffon cake tapos i-press nyo ng papunta sa inyo para mag-loosen yung ating chiffon cake. And then, ayan, mapapansin nyo, nilagay ko yung spatula sa gilid tapos i-press nyo ng papunta sa inyo. Then, kapag nagawa nyo na yan, itataob natin yung pinaka-cake pan. And then, itap nyo yung pinaka-ilalim. Then, matatanggal na yung ating chiffon cake. And ayan, mapapansin nyo, fluffy talaga yung ating chiffon cake. At hindi siya basta-basta nasisira. And makikita nyo naman talaga guys, na sobrang fluffy ng ating chiffon cake. And yung lasa niya masarap din siya kasi hindi siya ganun katamis. Kaya guys, itry nyo na rin tong recipe na to. Yun lang po for today's video. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos. Bye!